Espiritu Santo, kinakailangan kita. Sigla at lakas ng mahina, pag-asa ka namin lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, Espiritu Santo. Kinakailangan ka namin sa aming buhay. Ikaw ang aming pag-asa, ikaw po ang aming gabay. Halina, Espiritu Santo, manahan ka sa puso ng bawat isa. Purihin ka, mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami nagpapasalamat at nagpupuri sa iyo, sa iyong presensya, sa iyong banal na Espiritu. Humingi po kami ng kapatawaran sa aming mga kahinaan, kasalanan, Panginoon. Sa mga oras na ito, patuloy mo kong bigyan ng karunungan at kababaang loob na marinig ang iyong mensahe mula sa iyong banal na salita. Ama sa langit, patid mo ang mga dinadala naming mga pagsubok. At ikaw, Panginoon, ang patuloy na magbigay sa amin ng kalakasan at pag-asa. Ang aming mga karamdaman spiritual, ikaw, Lord, ang iyong mga salita ang magpagaling nito. Tuloy kang kumilos sa mga darating pang oras. Ikaw magbigyan ng parangal at papuri sa Facebook Live na ito. Pag-asa ka namin lahat. Pag-asa ka namin lahat. Pag-asa ka namin lahat. A proclamation of the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, Lord. When you pray, do not use a lot of meaningless words, as the pagans do, who think that their gods will hear them because their prayers are long. Do not be like them. Father already knows what you need before you ask Him. This then is how you should pray. Our Father in heaven, may your holy name be honored. May your kingdom come, may your will be done on earth as it is in heaven. Give us today the food we need. Forgive us the wrongs we have done, as we forgive the wrongs that others have done to us. Do not bring us to hard testing, but keep us safe from the evil one. If you forgive others the wrongs they have done to you, your Father in heaven will also forgive you. But if you do not forgive others, then your Father will not forgive the wrongs you have done. My brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Welcome to Word of God, Daily Gospel, at salamat sa Panginoon. Ngayon po ay February 24, 2026. At ang Tuesday Gospel po ang pagkaing spiritual na inihain sa atin ng ating Panginoon, na ating pagninilayan. At ako po si Sister Angie from Bulacan at isa po akong Katoliko. So, ito pong mabuting balita sa araw na ito ay alam na natin to itong dasal na Ama namin. Ito ay tinuro na dasal ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad
mula sa panahon ni Kristo hanggang sa atin, yun pa rin ang pinipray natin, no? And alam niyo po, napakaganda ng nilalaman ng dalangin ito. Minsan, pagka Sunday, dinadasal natin ito o kinakanta during Mass. Pero sana, sa bawat pagkakataon na dinadasal natin ang Ama namin o kinakanta natin, dapat nating namnamin yung ibig sabihin nung bawat lyrics o bawat words ng Ama namin. Kasi napakaganda talaga. Talagang nandun talaga yung pananampalataya, pag-ibig, pag-asa, pagtitiwala sa dasal na yan. Amen. So, doon pa lang sa bungad ng buting balita, sinabi na doon na hindi pa tayo nagdadasal sa Diyos, alam ng Diyos yung mga pangangailangan natin, yung nasa isip natin, yung gusto natin. Pero bakit pa tayo hinahayaan ng Diyos na magdasal? Kung hindi pa tayo nagdadasal, alam na niya kung ano sasabihin natin. Because we all know that God is all-knowing God. Pero gusto niya ng Diyos eh. Gustong-gusto niya na tayo ay kinakausap siya through prayer. Kasi sa panahon natin ngayon, marami na talagang tao ang hindi nag-uukol ng kahit konting oras lang o minuto para magdasal sa Diyos. Ang Diyos laging nandyan eh. Laging nakabukas yung kanyang spiritual na tainga para tayo'y mapakinggan. Bakit? Kasi binigyan tayo ni Lord ng free will. Free will. At yung free will na yun ang gustong marinig ng Diyos. Amen? Kapag tayo nananalangin. Kung napansin nyo sa mga nakaraan na gospel, di ba sabi doon na, lalo na yata yung sa Ash Wednesday, no, na gospel, na kapag tayo daw ay mananalangin, magpunta daw tayo sa ating silid, tayo magsara, at tayo ay manalangin sa ating Diyos na nakakakita sa atin. Actually, hindi naman literal yun eh. We can pray anywhere. But spiritually, ang meaning nun, pumasok ka sa iyong silid, ibig sabihin, papasukin natin ang Panginoon sa ating puso. Isarado natin yung mga balakid na nagiging dahilan para yung panalangin natin hindi siya yung parang balakid na imbis mag-open up ka kay Lord eh. Meron kasi mga pananalangin na meron doubt eh. Diba? May mga pananalangin naman talagang hopeful. Sana Lord, bigay mo Lord. Diba? Pero, diba sabi nga ng Panginoong Jesus sa kanyang mga alagad, nung tinanong siya, sabi, paano ba manalangin? O ano bang gagawin nila sa pananalangin? Ang sabi ng Panginoon, sa pananalangin dapat itong mga alagad na to, sinabi nga pala nila, yung mga alagad pala ang nagsabi na dagdagan yung kanilang faith. Dagdagan yung faith, yung kanilang pakikipag-relasyon sa Diyos. Kasi, very obvious naman, no, na kapag tayo ay nananalangin, gusto natin na safe yung family natin, walang magkasakit, maganda yung maging buhay, maging matagumpay. Masyadong very, very obvious naman na tayo gusto nun. Diba? Pero, imposible. In a what way? Isa nananalangin na tayo na sana iligtas nyo kami sa ganitong disgrasya. Tapos bigla-bigla may masusunog. Bigla-bigla may madidisgrasya sa pamilya mo. Diba? O kaya, bisa meron kang mahal sa buhay na ipinapanalangin mo. Lord, sana gumaling na yung nanay ko sa sakit niya o gumaling na ako sa sakit ko. Pero ano nangyayari? Minsan, namamatay pa. Amen? May mga ganun sitwasyon eh. Bakit? Sapagkat hindi ganung klase ang panalangin na gusto sa atin ng Diyos. Hindi ganun. Kasi obviously, alam na ng Lord yun. At obviously, lahat tayo, yun ang nagkakapare-pareho tayo pagdating sa ganung panalangin. Ang gusto ng panalangin ng Diyos ay yung panalangin na mula sa puso na yung kalooban ng Diyos ang mangyari. Amen? Isang panalangin na kung saan masasabi natin na, Lord,
pakiusap, pakidagdagan mo po yung pananampalataya ko sa iyo. Pakidagdagan niyo po yung tiwala ko sa inyo. Pakidagdagan niyo po yung pag-asa ko sa iyo. Yun ang gustong panalangin ni Lord. Para pag halimbawa nanalangin tayo ng mga bagay na hindi nangyari o hindi natugon, pinanalangin natin na increase our faith. Madali na natin matatanggap ang mga sitwasyon. Amen? Na kung nananalangin ka na, Lord, pagalingin mo naman yung tatay ko, may sakit siyang cancer. Tapos minsan, di ba, tutawag pa tayo ng mga ka-sister, ka-brother, pinapanalangin natin, namatay pa rin. So, mamatay man yung taong pinalangin natin kasi naniniwala tayo na pwede maghimala ang Diyos, no? Na extend pa yung buhay niya. Namatay. Kahit maraming nalangin. Pero yung faith natin na ina-ask natin ka na dagdagan niyo yung faith ko, madali nating matatanggap ang bawat sitwasyon. Amen. Lalo na, tayo na sa pagsubok. Bakit? Andun na yung faith natin eh. Naiintindihan natin ang nangyari ito because it's God's will, it's God's plan. Amen. Kaya mas mahalaga, sabi nga pag nananalangin, huwag manalangin ng mahaba. Totoo naman talaga yun. Totoong yun. Kasi aanahin natin yung sobrang haba ng panalangin natin sa Diyos, katapos, wala din. Ang gusto ni Lord, straight to the point. Ano ba talagang gusto mo? Diba? Yun talagang importante. Ano ba talagang gusto mo? Amen? So, yun nga sinasabi ko. Kapag nanalangin tayo, una sabi na, Lord, dagdagan mo yung faith ko, and higit sa lahat, Lord, that your will be done. Kasi marami naman talaga tayong gusto sa pananalangin. Pero as Catholic, di ba, meron tayong sinusunod na acts, ACTS, adoration, contrition, di ba? Yung masasabi na, itong Ama namin, andun na lahat yun kompleto Kung minsan nga, alam nyo, kapag nasa very trouble tayo, yung bang, minsan galit na tayo, or nasa sitwasyon tayo na hindi tayo makapag-isip ng maayos dahil sa problema, yung Ama namin ang iusal natin. Kasi makapangyarihan yung dasal na yan. Diba? Acts, diba? Adoration. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Umpisa pa lang ng dasal ng Ama namin. Anong pinapagawa sa atin? Lord, pinupuri kita. Lord, dinadakila ako ang iyong pangalan. Mahirap naman siguro kung nananalangin tayo kay Lord lagi nilang hingi. Diba? Tapos pag nakuha na yung hiningi, hindi na nagpapasalamat. So, unahin muna ang pagsamba. Na kinikilala natin ang kanyang kapangyarihan. Talagang papuri sa Diyos. Pagkatapos, ano sabi ng Ama namin? Ama namin, sumasalangin ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Yun ang gusto ng Panginoon. Pagkatapos natin siyang purihin, sabihin natin na, let your will be done. Yung kanyang kaharian, yung kanyang kalooban, mapasa atin. Actually, hindi naman kinakailangan mamatay na tayo ngayon para maramdaman natin yung kaharian ng Diyos. Sapagkat kung si Kristo ay nasa puso natin, andito na yung kaharian. Nandito na yung kayamanan. Nandito na yung kapayapaan. Kaya kahit masalimuot ang buhay natin ngayon, parang diba? Parang nandun yung peace of mind, nandun yung forgiveness, nandun yung self-control, the fruit of the Holy Spirit. Yun yung kaharian ng Diyos na sinasabi. Amen? Parang nagpa-practice lang tayo dito sa mundo ng ating gagawin sa langit. So, mapasa amin ang iyong kaharian, sundin ang loob mo. Yun nga po yung sinasabi ko na sa Ama namin, talagang let the will of God be done. Kasi yun ang nangyayari ngayon sa mundo Di ba? Ang gusto ng tao ang nasusunod. Yung mali, ginagawang tama, yung tama, huwag mali. Why?
because of human will. Bakit? Nangyayari naman kasi lahat ng sinabi sa Bible eh. Sinabi sa Bible na darating ang panahon, hindi na susunod ang tao sa Diyos kasi ang mangyayari, yung gusto na ng tao ang masusunod. Kaya pagkaingat tayo sa social media, yung mga napapanood natin, wag natin gagayahin. Isipin mo natin na, teka muna, will ba ni Lord yan? O baka naman human will yan. Kasi nga, yung human will, ibig sabihin, ito yung gusto ko. Ito yung pinagmamalaki ko sa platform ko. Ito yung pinagmamalaki ko sa social media. Kasi ito yung gusto ko. Di ba? Kaya kung mapapansin nyo, no, may mga sikat na vlogger, artista, sinasabi nila na, wala kaming pakialam hanggat hindi kami nananakit ng kapwa, hanggat hindi kami nang-merwisyo ng aming kapwa. Basta ito yung aming paniniwala. Ang tanong nga, ito ba approved ni God? Kaya dapat lang na araw-araw tayo nakikinig ng salita ng Diyos. Paano natin masasabing, Lord, mangyari yung gusto mo sa akin? Hindi tayo nakikinig. Ibig sabihin ng pakikinig, ano yan eh? Spiritual food kasi natin yan. Ang salita ng Diyos, maintenance natin yan. Spiritual maintenance natin yan. Kahit sabihin na natin, alam na natin yung mali, yung tama, alam na natin sinabi ni Lord dyan, kaso pa tayo nagkakasala. Kasi kulang tayo sa sasabuhay ng salita ng Panginoon. Mahalaga yun. Mahalaga yun. Amen? So, kung gusto nating masagot, actually, ang ating mga panalangin sa Diyos, eto na yun salita ng Panginoon yung daily gospel. Kapag tayo ay nananalangin, nakipag-usap tayo kay God. Pero kung gusto natin mapakinggan ang sagot ni God, magbasa tayo ng Bible, makinig tayo ng gospel. Hindi lang naman yan sa Facebook Live. Meron din sa mga YouTube, sa mga TikTok. May mga, di ba? May mga personality na, o mga pare na everyday nag-gospel. Kasi yung gospel na yan yung will ni Lord. Kapag talaga hindi tayo nakakarinig at ma-attach tayo sa mundo, sa social media, yun na talaga ang susundin natin. Kasi sabihin natin, bakit ba sila? Sikat naman sila. Hindi magaya na nga. Diba? Importante. Sinabi sa ama namin sundin ang loob mo. Mapasa amin ang kaharian mo, di ba? So, namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Obviously, tayo nabubuhay sa mundo, kailangan talaga natin kumain. Araw-araw, hanggang nabubuhay tayo. Bakit kaya sinama pa sa panalangin ng ama namin yung pagkain? Obviously naman, pag tao ka, kailangan mong kumain. Hindi ba? Pero, alam nyo, hindi lang naman basta physical food ang binabanggit dyan sa ama namin. Kundi yung sinabi ng Panginoong Jesus na hindi lang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi mula sa bibig ng Diyos. Actually, ang pagkain binabanggit dyan, yung salita ng Panginoon. Araw-araw. Sa Joshua chapter 1 verse 8, sinabi talaga na basahin, pagnilayan ang kasulatan araw at gabi. Amen? Kung hindi pa tayo gano'n na magbabasa ng Bible everyday, pwede naman talaga tayo magsimula sa pakikinig Kasi meron at merong pinili ang Diyos na para gamitin na ipaliwanag ang kanyang salita. Pare, madre, preacher, di ba? So, minsan, pakikinig lang natabad pa tayo pwede namang kahit nakahiga ka, imbis na makinig ka ng music, makinig tayo ng salita ng Diyos. Hindi ba natin maisama yun sa ating schedule? Mahalaga yun Kasi bubuhayin ng salita ng Diyos ang ating spiritual na connection sa Diyos. Kasi hindi lang naman tayo katawang lupa, meron tayong espiritu, meron tayong kaluluwa. Amen?
Malalaki na tayo eh. Hindi naman siguro pwedeng sabihin lagi sa atin ng nanay natin, tatay natin, oh, huwag mong gawin yan, masama yan. Hindi. Kaya nga, ang dakilang tagapagturo, the great teacher is Jesus. Okay? So, bigyan tayo ng pagkain araw-araw. Bigyan mo kami ng pagkain araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Yun pa yung isa. Na minsan nakakalipas ang isang araw, hindi tayo humihingi ng forgiveness kay God. Hindi naman natin masasabi na, Lord, kahapon wala akong nagawang kasalanan. Perfect ako. Araw-araw tayo po ay nahulog. Araw-araw po tayo nagkakasala. Araw-araw. Di ba sa Catholic, meron tayong tinatawag na mortal sin, venial sin. Amen. Minsan nga, kahit gumawa ka na ng tama, masasabi pa rin masama kapwa mo eh. O kaya, minsan, meron tayong nasasabi na yung pala, nasaktan natin yung ating kapwa. Importante talaga yun, sa totoo lang, yung humingi tayo ng kapatawaran sa bawat araw. Kasi pag natutulog tayo sa gabi, hindi naman natin alam kung magigising pa tayo sa umaga eh. Eh paano kung natulog tayong may sama ng loob sa kapwa? Natulog tayong galit ka sa asawa mo? Natulog tayo na, hindi ba? Kaya dapat naglilinis tayo ng ating konsensya, ng ating mga ginawa, sinabi sa buong araw. Na Lord, tawarin mo po ako sa kasalanan nagawa ko po. Ha? Kesa namang lumilipas na lang yung bawat araw, para makabarkada na lang yung kasalanan. Ano mo yun? Para yung konsensya natin parang ano na siya, wala na siyang pakiramdam. May kalyo na. Amen? Yun talaga, bago matulog, humingi ng kapatawaran. Kasi yung pagkatulog at pagkagising na tayo sa panibagong araw, wow, yun yung pagpupuri sa Panginoon. Kasi bawat umaga, parang nagre-recreate si God. Ano yung nagre-recreate? Panibagong umaga, panibagong hangin, panibagong, di ba? Iniasahan ng Diyos. Panibago din yung ating pagkatao in a way na nabalik loob tayo sa Diyos. So, patawarin ang ating mga sala gaya ng pagpapatawad natin sa nagkakasala sa atin. Isa pa yun. Mahilig tayo humingi ng tawad kay Lord eh. Tayo ba'y nagpatawad na? Amen. Alam nyo, sa tinagal-tagal ko na rin sa pagpa-Facebook Live. Kasi nag-start to 2019 eh. At hanggang sa ngayon, yung forgiveness na yan talaga, nag-start talaga yan sa puso ko. Kasi tama eh, talagang tama ang Diyos na matuto tayo magpatawad sa ating kapwa. Kasi yan ang reason kung bakit ibinigay ni Kristo ang kanyang buhay. Dahil pinatawad tayo sa ating mga kasalanan. Pero tayo, no? Masyado tayong ma-pride, ma-ego. Mahirap para sa atin na magpatawad at lumimot. Pero, the last part of the gospel today, anong sabi? Kung pinapatawad mo ang mga taong nagkakasala sa'yo, matatawarin din tayo ng Diyos. Pero, pag hindi tayo nagpapatawa sa mga taong nagkasala sa atin, hindi rin tayo patatawarin ng Diyos. Parang sinabi ng Panginoon na kung ano ang takalan na ginagamit mo sa iyong kapwa, ganun din ang takalan na ginagamit mo sa iyo. Sa totoo lang, pakahirap magpatawad, lalo na kung nasaktan ka ng gusto. Yung bang wala ka namang ginawang masama sa kanya, pero sinaktan ka pa rin. Minahal mo na nga, sinaktan ka pa rin. Pakahirap niyan. Kasi talagang tinatouch niya yung pride at ego ng tao. Pero kung iisipin mo na si Kristo nga 100% walang kasalanan eh. Anak ng Diyos, banal. Hinagupit, minura, dinuraan. Sinabihan pa na yung kanyang mga ginagawang himala galing sa demonyo yung kanyang kapangyarihan. Banal na Diyos, no? Pero, diba, hindi naman siya kumante eh. Tayo pa kayo. Maaari yung pagkasakit na ginawa sa atin ng kapwa natin, kasalanan natin yung maituturing. Pero natin kakalimutan, meron din tayong kasalanan ginagawa.
Hindi nga siguro natin ginawa yung kasalanan ginawa niya sa atin, na nakasakit sa atin, pero sigurado may kasalanan tayo ding nagawa. Amen. At masarap mag-forgive. Kasi ang unang lumalaya, yung nagpapatawad. Hindi ka mukha nung hindi pa nagpapatawad. Mabigat. Ayaw mo siyang makita, ayaw siyang maalala, ayaw mo siyang makausap. Madali lang kasi sabihin na, pinapatawad na kita. Pero deep inside, may pain. Malalaman natin na talagang totoo tayo nagpatawad pag naaalala natin yung mga ginawa niya, wala nang sakit. Na kapag nakikita mo siya, binibigyan mo siya ng pagkakataon, bagong pagkakataon na magbago. Di ba? Ang galit daw kasi, ano yan parang bola yan ng tennis. O kahit sabihin natin bola ng basketball, no? Na ipupukol mo sa wall na nakaharap sa'yo, pag pinukol mo yung babalik sa'yo, yung bola. So, sino masasaktan? Yung taong naghagis ng bola. Amen. Pero masarap magpatawad. Kasi, paniniwalaan mo na ang Diyos maghusga, ang Diyos ang magpaparusa. Ang trabaho natin, magpatawad, maging humble. At kasama yun sa Ama namin. Amen. Kaya nawa, sa bawat pagkakataon na dinadasal natin ng Ama namin, namnamin natin ang bawat salita. Kasi may kahulugan yun. Hindi yung pag nagdadasal tayo, namin sumasalangit ka, sabay, di ba? Lalo na pag nagdo-rosary, or minsan, pag nagkakaroon ka ng confession sa pare, sasabihin yan, magdasal ka ng 10 Ama namin, ganito, ganyan. Hindi, ninanamnam pala yan. Kasi, yan ang dasal na itinuro ni Kristo sa kanyang mga alagad na hanggang sa ngayon, dinadasal natin. Amen. At makapangyarihan niyang dasal na yan. Makapangyarihan. Sabi ko nga, pag may pagkakataon na natutukso tayo, na down yung moments natin, let us pray the Father. At walang panalangin na hindi tinututukan ng Diyos. Kung nagkakasala na hindi na nanalangin, tinitingnan ni Lord yun, yung mga naliligaw ng tupa Yung pa kayang tupa na nananalangin sa Panginoon. At saka, yan ang karakter ni Kristo. Pananalangin. Diba, nung nagparami siya ng tinapay at isda doon sa 5,000 o 4,000 na pinakain yung mga tao, diba bago niya pinakain yung mga himala niyang dumami na tinapay at isda, diba tinaas niya yung tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Yung paisa, sa ating panahon ngayon, nawawala na yung pagdadasal bago kumain. Nakakalungkot. Punta ka ng mga fast food. Mas nauna pa yung selfie. Picture nung pagkain, tapos ipopost sa sa Facebook nila, kung saan man yan. Pero hindi na nagdasal. Pinagpapasalamat ang pagkain. Amen? Yung pananalangin, yan yung natin kapangyarihan na ibinibigay sa atin ng Diyos. Hindi kayang gawin ng diablo yan. Wala siyang kapangyarihang manalangin sa Diyos. Tayo, kahit makasalanan tayo, wala tayong manalangin sa Panginoon. At sa Diyos natin na ibubukas lahat yung damdamin natin na hindi natin masabi. Kahit sa pinakamalapit nating tao, asawa, kaibigan. Kasi merong alam natin, naniniwala tayo, na kasi hindi natin nakikita ng Diyos, alam niya. Umiiyak tayo sa Panginoon. Amen. Kung nagkakaroon nga tayo ng time mag-chat kung kani-kanino, nauubos yung oras natin pakikipag-chat sa boyfriend, pakikipag-chismisan sa chat, ba't di natin bigyan ng oras sa pananalangin ng Panginoon? Sabi nga ni Lord, hindi ko kailangan ng mahabang panalangin. Kung talagang pagod na pagod ka na sa gabi, pwede naman na sabihin mo, Lord, salamat ha, o ganito na lang, Lord, thank you.
Lord, I love you. Lord, I'm sorry. Yun lang. Actually, very meaningful na yun. Yung thank you, nagpasalamat ka sa buong araw, sa biyaya, sa patnubay. Yung I'm sorry, sorry tayo sa mga ginawa natin, kasalanan. And saying I love you means sa kabila ng mga kahinaan natin, andun yung pagmamahal natin sa Panginoon. Simple, pero meaningful. Kasi naman ang dami-dami nating sinasabi, pagkatapos, hindi naman natin ginagawa. Lord, hindi na ako mag-iinom ng alak. Lord, hindi na ako magagalit. Tapos kinabukasan, ganun pa rin. Ang kausap natin sa panalangin, Diyos. Hindi yan tao. Hindi yan tao. Diyos yan. Kung yung ang idol natin sabik na sabik tayo makausap Kung yung paghalimbawa, mas matanda sa atin, pagpalagay natin merong posisyon sa gobyerno. Nakipag-usap ka sa isang konsehal, isang attorney, isang presidente. Diba, doon yung respect. How much more pa kaya pag tayo ay nakikipag-usap sa Diyos? Amen. Gusto ni Lord nakikipagkwentuhan tayo sa Kanya. Gusto ni Lord na kapag very broken na tayo, sa Kanya tayo pumupunta, sa Kanya tayo umiiyak. Hindi yung pagka-broken, pupunta sa barkada, iinom, magdadrugs. Amen. Kaya nawa, itong Ama namin na gospel ngayon, is mapagnilaya natin sa tuwing nating idadasal, namnamin. Isipin, pagnilayan. Huwag yung barang nagsalita ka lang o kumanta lang. Hindi. Banal kasi ang na yan prayer na yan Banal yan. Sa tuwing sinasabi natin yan, na bibigyan ng papuri ang Panginoon. Amen. Nawa, sa buhay natin ngayon, bilang mga Katoliko, kahit tayo Katoliko, lagi nating bigyan ng respeto, pagpupuri, ang dasal na ito. Ang dasal na ito, sapagkat ito mismo, ang Diyos, ang Panginoong Jesus, ang nagturo. Amen. So magkaroon po tayo ng closing prayer. Lord, marami pong salamat muli sa pagpapaalala niyo sa amin ng kahalagahan at kapangyarihan ng panalangin itinuro mo sa limang alagad ang Ama namin. Nawa Panginoon, sa tuwing kami nanghihina, nawawala ng pag-asa, nasa pagsubok, agad naming maisip ang dalangin na ito. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ng ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo po kaming pahintulot sa tukso at iyan mo kami sa lahat ng masama sa ngalan ng Ama, Anak, na Espiritu Santo. Amen. Amen. So maraming pong salamat muli ang tinig ng Panginoon ng pare-pareho nating pinakinggan. Maraming salamat, Banal na Espiritu. Kami nagtitiwala, kami umaasa sa iyo, Banal na Espiritu. Amen. And of course, pakishare na lang po itong gospel, Tuesday Gospel, sa inyong timeline o sa inyong group chat para matupad po natin yung Great Commission, ang ipalaganap ang mabuting balita. At madali na yan, dapat ang nag-viral ngayon salita ng Diyos, hindi kung ano-ano. Amen. And of course, kung isa-summarize lang natin ang gospel ngayon, ipadalangin natin sa Diyos na dagdagan yung faith natin. Kaya para whatever will happen to us, hindi nagre-remain pa rin yung ating faith kay God. Hindi tayo nagbabago. And yun nga, pag nagdadasal tayo, namnamin natin yung kahulugan ng Ama namin sapagkat sa Diyos tayo nakikipag-usap. At kung ibibigay ni Lord ang February 25, 2026, Wednesday Gospel, muli sama-sama tayong magnilay ng salita ng Diyos bilang pagkain spiritual. Sapagkat lagi natin tatandaan, sinabi ng Panginoon Jesus, di lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Anyway nga pala, kung gusto niyo magpa-prayer request sa closing prayer, pwede niyo po akong i-PM para isama ko po
yung inyong panalangin during Facebook Live. Maraming pong salamat, and to God be the glory.